Good day mga idol, update tayo. So nandito nga pala tayo sa kabilang site sa may Dasma. So pumunta tayo dito para mag-layout ng electrical pipe para sa mga convenience outlet. Kasi unahin yung flooring bago tayo ng poste. Bali I-beam kasi yung poste na ito. So mag-isa lang tayo dito dahil yung mga tropa natin ay busy, no? So maliit lang naman tong layout dito. So kaya ng 2 araw sa isang tao. Totally, nag-start ako dito alas tanghali na dahil marami pang inisikaso, kumuha pa ng MBI. So ito yung natapos ko, yung home run 11, circuit 11, saka 7. Home run ng aircon at saka home run ng outlet dito na area. Sa isang circuit mga idol ay 7 outlet ang nandito sa plano. So dito, ito yung area kung saan tayo nag-layout ito. 11, circuit 11 saka circuit 7, no? So makikita nyo itong mga arrow dito mga idol, isang idea lang, no? Pag makakita kayo ng ganito circuit nakalagay dyan ay nakaturo papunta sa panel, yun yung home run nya ng outlet or aircon ba, no? Ayan, so nakaturo yan papunta sa panel. Kasi kapag nakakita kayo yan, yan yung pinaka starting na galing sa safety circuit breaker. Ayan. So meron tayong tagging dyan sa PVC. Doon din papunta sa panel, yung PVC doon ay lalagyan din natin ng tagging yan para alam natin kung saan natin isusuot or anong home run yun. So gumamit nga pala ako ng elbow dito dahil yun yung nabili nilang materialis. So wala pa kasing kuryente dito kaya hindi tayo makapagamit ng heat gun. So hindi pa din tayo nakabili ng butane gas. So ito lang muna yung ginamit natin, yung elbow na nabili na nila. So itong disadvantage at non-advantage ng elbow. So kailangan doon sa elbow na yan, kailangan tugma talaga yung sukat nyo or abang. Kasi ang disadvantage kasi dito ay okay naman siya, mas mabilis siyang mas mapabilis siya sa trabaho. Pero yun nga lang, kapag hindi tumama yung abang mo sa partition ay mahirap na din siya i-offset, no? Yun yung isa din sa ano dito, problema ng fabricated na elbow. So yung ano naman, yung DIY natin na elbow, yung galing mismo sa buong 3 meters na PVC, is napakaganda nun. So yun yung madalas na ginagamit ko talaga. Kasi once na nag-offset ay kayang-kaya, no? Kasi lalo na kapag yung PVC mo ay makapal na 2mm yung kapal. So yung gamit ko nga palang PVC mga idol is Neltex, no? So may suggest ko sa inyo mga idol, huwag kayong gumamit kapag sa ganitong mga slab na buhos. Kung yung PVC na manipis yung gagamitin nyo ay wag na lang talaga, wag nyong gagamitin yun dahil nako, delikado talaga. Kasi kapag naapakan siya, nababasag yung mga idol. Kaya may suggest ko sa inyo na mas magandang gamitin itong Neltex na 2mm yung kapal. Yan talaga ay lalaban yan sa mga apakan-apakan, no? Hindi yan basta-basta nababasag. Sobrang kunat mga idol. So matagal ko na din ginagamit yan. Kasi naka-encounter kasi ako nung isa naming project ay yun, manipis na PVC yung nagamit namin. Grabe. Nung nagkaroon ng mga offset, wala. Sobrang hirap. Sobrang tagal ng trabaho. Tagal namin natapos. So ngayon, ibinago ko yung sistema. Ito na yung ginagamit ko ngayon na PVC. Para mas mapadali yung trabaho at hindi na din hassle na isipin mo pa yung layout mo kung bibigay ba or hindi. So after yung mag-layout mga idol, huwag nyo kalimutan na takpan yung PVC na yan, no? Kasi kapag umulan, maaari niyang pasukin ng tubig or pag nagasintada na ay magkaroon niya ng malaglagan niya ng ng mga semento. So mas mainam kung sunugin nyo siya, tupiin, no? Para safe yung ating electrical layout or mga PVC natin na naka-install diyan para sa ating mga convenience outlet. Sa pag-layout hindi naman sobrang hirap. Kung hindi naman tinitipid sa materialis, kung ano yung nasa plano, mas mainam kung yun na talagang sundin nyo. Minsan naman sa pag-layout mga idol, meron naman nababago, pero hindi naman halos lahat. Merong konti, yan, yung kayang-kaya lang. Pero dapat kapag nagbago kayo ng mga layout, mas mainam kung inote nyo dun sa plano. Para pagdating mamaya sa troubleshooting, balang araw ay masusundan pa rin. So, ito, checking at saka tali na lang ako dito para mas maayos yung tayo ng ating mga PVC. So, dahil wala pa tayong butane gas,
pansamantala muna ng mga pangtakip natin dyan is yung bote ng Cobra, bote ng Coke, ayan. Para mamayang gabi kung umulan man, hindi pasukan ng tubig yung ating mga PVC. So, importante kasi na walang tubig yung PVC natin para iwas na din sa problema ng ating wire, no? Kasi kapag yung wire natin na masyadong mataas yung load, umiinit kasi yan. So, delikado yung short circuit. So, yun lang mga idol. Thank you for watching.